Matindi ang sikat ng araw ng umagang iyon. Mainit, maalinsangan at amoy prito ang hangin mula sa mga kainan sa tabi ng palengke. Maayos at buo ang tolda ni Aling Marta, nakababa ng kaunti upang magsilbing pananggal laban sa sikat ng araw at alikabok na nagmumula sa kalsada. Nakahanay sa kawayan na patungan ng mga ukay-ufay na binibenta niya, mga pantalon, jacket at blouse na iba-iba ang kulay. Inayos niya ang pagkakasalansan para madaling masipat ng mga suki. Naisip niya kahit papaano maaliwalas ang pwesto. Kung swertihin, baka makabenta ng marami ngayong araw. Kinuha niya ang maliit na ledger na laging nakatago sa luma niyang bag. Binuklat niya iyon at nakita na naman ang mga numerong pula, upa na 2 linggo nang hindi nababayaran. Submeter na kuryente na padagdag ng padagdag at higit sa lahat ang interes ng 5-6 na pailangang bayaran kinabukasan. Napabuntong hininga siya. Parang hindi na natatapos ang paghabol sa mga bayarin. Wala pa ngang dumarating na kita, utang agad ang bumabati. Maya-maya, may lumapit na matandang babae, may dalang basket. "Ate, magkano itong blouse na may bulaklak?" tanong ng matanda. Ngumiti si Marta. "80 lang po nanay, pero kung 2 po 150. 70 lang kaya ko anak, pangbahay lang naman." Napangiti siya ng pilit. "Sige po, 70 na lang po para sa inyo." Kinuha ng matanda ang blouse, nagbayad, at agad na naglakad palayo. Naiwan si Marta na hawak ang perang binayad sa kanya. Sa isip niya, buti na lang may isa, kahit maliit, at least may benta. Hapon na at kakaunti pa lang ang naibebenta niya. Ramdam ni Marta ang kirot sa sikmura, hindi dahil sa gutom lang, kundi dahil sa kabangdala ng kanyang mga utang. Habang nakaupo, dumating ang isang lalaking nasa edad 40. Maayos ang bihis, nakasombrero. Napatingin agad ito sa isang lumang leather mug na nakasabit. "Magkano itong leather bag ate?" tanong ng lalaki. Napakapit si Marta sa bag. Isa iyon sa pinakamaganda niyang paninda kahit may kaunting gasgas. "400 po, sir. Totoong leather po yan at imported pa." Umiling ang lalaki. 150 na lang. Madumi na at luma na ang itsura. Halos manlumo siya. 150? Puhunan ko na halos yun. Pinilit niyang ngumiti. "Kung pwede po, 250 na lang. Sulit na po talaga sir." Ang tibay pa niyan. Umismit ang lalaki. "Hindi, 150 lang. Kung ayaw mo, aalis na ako." Tumalikod na ito. Kinabahan si Aling Marta. Mabilis na nagsalita. "Sige na po, 150 na lang. Kunin niyo na po." Huminto ang lalaki, ngumiti ng may halong biro. "Ayos, ang bilis mong bumigay ate." Iniabot ang pera. Napilitang ngumiti si Aling Marta. Inilagay ang bag sa supot at iniabot. "Salamat po, ingat po kayo." Pag-alis ng lalaki, napaupo siya hawak ang perang kaunti lang ang tubo. Ganito na lang ba palagi? Ang sakit sa loob na halos wala siyang kinita. Pero hindi niya kayang umuwi nang walang dala. Kailangan niya ng bigas. At ang iniisip niya, ang bayaran ng utang bukas ang totoong kinatatakutan niya. Huminga siya ng malalim, saka bumulong. "Bukas babawi ako. Bukas dapat mas maganda ang pasok." Nang bandang hapon, unti-unti nang dumami ang tao sa palengke. Mainay ang paligid. Sigawan ng mga tinderang nag-aalok ng isda, gulay at prutas. Abala si Aling Marta sa pagtiklop ng mga damit nang biglang may dumating na gwardiya. Matangkad, may hawak na baton at may suot na sombrero. "Ate Marta, malakas ang boses nito. Ilang beses na kitang pinagsasabihan. Nakahambalang na naman ang kariton mo, malapit sa hagdan. Sagabal ka sa daan ng mga tao." Napatayo si Aling Marta. "Pasensya na po, kuya. Wala na po kasi akong maluwag na lugar. Dito lang talaga kasya." Umiling ang gwardiya. "Hindi pwede kapag may nadapa dito. Ako ang mananagot. Kahit maliit ang pwesto mo, ayusin mo pa rin. Ilipat mo yan ngayon din." Nakaramdam ng init sa mata si Aling Marta. Halos maiyak pero pinigilan. Lahat na lang ba problema? Hindi ba pwedeng kahit minsan may makaintindi? Maingat niyang tinulak ang kariton, papunta sa ilalim ng punong akasya, dikit sa pader. "Dun po ba, kuya? Dikit na yan sa gilid, halos wala nang makadaan." Tumanguhang gwardiya. "Oo doon, mas maayos doon. Pasensya ka na, trabaho ko lang."
Napabuntong hininga si Aling Marta. Oo nga po, naiintindihan ko. Salamat na lang din. Habang kumikiskis ang gulong ng kariton sa bitak ng simento, naramdaman niyang parang ang bigat ng buhay mismo ang tinutulak niya. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, paano kung ito na ang huling araw ko rito? Paano kung tuluyan na akong mawalan ng pwesto? Naupo siya sa tabi ng kariton, pinunasan ng pawis sa noo. Tumingin sa mga taong dumaraan, mga abalang namimili. Mga batang tumatakbo, mga tinderang nagtatawaran. Parang lahat may direksyon, lahat may pupuntahan. Siya lang ang nakaupo, nag-iisip kung may buwas pa ang maliit niyang tindahan. Ngunit kahit ganoon, pinisil niya ang kanyang mga palad at bumulong sa sarili. Hindi pa tapos. Hindi pa ito ang huli. Butas may laban pa. Biglang bumigat ang langit kinagabihan. Kaninang hapon, tirik na tirik ang araw. Pero ngayon, nagbabanta ang malalaking ulap. Hindi pa man siya nakakauwi. Biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Nataranta si Marta. Mabilis niyang isinilong ang mga natira pang damit sa loob ng kariton. Hay naku, pati panahon kalaban ko na rin. Habang nag-aayos, napansin niyang parang may gumagalaw sa ilalim ng punong akasya, sa mismong gilid kung saan niya itinabi ang kariton. May maliit na aninong nakadapa roon, halos natatakpan ng ugat. Pinagmasdan niya at nang lumapit, nakita niya ang munting nilalang. Hindi tao, hindi hayop. Maliit, halos kasing laki lang ng isang bata, ngunit kakaiba ang anyo. May mga galos ito sa braso, nanginginig at tila hirap huminga. Diyos ko, ano to? Bulong ni Marta, nangingilabot pero naaawa. Inilapit niya ang kamay pero nag-alinlangan. Baka multo, baka masamang nilalang. Pero nang marinig niya ang mahina nitong daing, nanaig ang awa niya kaysa sa takot. Kumuha siya ng lumang kumot at plastik mula sa kariton, saka maingat na binalot ang munting katawan. Shh, huwag kang mag-alala. Isasama kita pa uwi. Mahinang wika niya, para bang naririnig ng nilalang. Magkahalo ang kaba at awa sa puso niya. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon, pero sa sandaling iyon, hindi niya kayang talikuran ang isang nangangailangan. Pagka-uwi niya sa barong-barong, agad niyang isinara ang pinto. Basa at malamag ang paligid, kaya't isinandal niya ang nilalang sa tabi ng kalan. Kumuha siya ng isang pakete ng instant mommy, niluto ito sa maliit na kawali. Habang kumukulo, nilingon niya ang nilalang na nakabalot pa rin sa kumot. Mahina itong kumikilos, parang gising pero walang lakas. Humigup ka nito, kahit konti lang. Maingat na sabi ni Marta habang inilalapit ang tasa ng sabaw. Dahan-dahan niya itong pinainom hanggang makalunok. Napansin niyang bahagya itong lumuwag ang paghinga. Salamat. Mahinang tinig ang biglang pumailan lang. Hindi galing sa bibig ng nilalang. Tila diretso itong pumasok sa tainga ni Marta. Parang bulong na walang ibang nakakarinig. Napaurong siya, napasapo sa dibdib. Sino yon? Ikaw biyon? Tanong niya, halos pabulong. Bahagyang tumango ang nilalang. Nanlamig si Aling Marta. Nagsalita siya, hindi iyon guni-guni. Pero kasabay ng kilabot ay may kakaibang init. Nakatingin siya sa nilalang at sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang nakakatakot, kundi parang isang bata na sugatan. Kumuha siya ng yelo, binalot sa panyo at idinampi sa bukol ng nilalang. Ayan, kahit papaano, gumaan-gaan, kumuha rin siya ng karton at inilatag iyon sa tabi ng kalan, ginawang munting higaan. Matulog ka muna, bukas baka mas okay ka na, wika niya, para bang pinapalakas ang loob ng kasama at pati na rin ang sarili. Kinabukasan, ginising siya ng banayad na kaluskos. Nang idilat niya ang tanyang mga mata, nakita niyang nakatayo na ang nilalang, nakasandal sa dingding. Maliit ito, medyo matulis ang tainga, maiksi ang katawan, at kumikislap ang mga mata na parang may alon ng liwanag sa loob. Salamat sa iyo, Aling Marta. Malumanay na wika nito, nakayuko ng bahagya. Napanganga siya, alam mo pangalan ko, at teka. Ano ka ba talaga? Naglakad palapit ang nilalang at yumukod.
Ako'y isang duwende. Kagabi nasagasaan ako ng tricycle habang nagmamadali. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako umabot ng buhay. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Aling Marta. Parang bumagsak ang lahat ng pagod ni Aling Marta. Napatakip siya ng bibig, napaupo, duwende tala. Kaya pala kakaiba ang tinig nito. Hindi ba ako nananaginip? Duwende ka? Totoo ka? Nanginginig ang tinig niya. Totoo. Wika ng duwende habang nakangiti. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kaya heto, may dala akong bagay na makatutulong sa'yo. Maingat niyang inilabas mula sa kanyang pulsa ang isang garapon. Nang mailabas niya ito, kumikislap ang laman. Parang maliliit na bituin na umiikot sa loob. Napuno ng banayad na liwanag ang maliit na barong-barong. Ano yan? Usisa ni Aling Marta. Hawak ang dibdib na mabilis ang pintig. Ito ang alikabok ng aming angkan, paliwanag ng duwende. Mahiwaga ito. Bawat pahid ay kayang magbigay ng bagong anyo. Kahit ang pinakalumang gamit, kapag dinaluhan ng alikabok na ito, magmumukhang bago at mamahalin. Hindi makapaniwala si Aling Marta. Napatitig siya sa garapon, nanginginig ang mga daliri. Paano kung totoo? Paano kung ito na ang sagot sa lahat ng problema ko? Bakit mo binibigay sa akin ito? Tanong niya, halos pabulong. Dahil iniligtas mo ako ng walang hinihining kapalit, sagot ng duwende, nakatitig sa kanya. At dahil nakita kong mabigat ang pasan mo, ito ang aking pasasalamat. Ngunit tandaan mo, ang hiwagang ito ay may kasamang patafaran. Hindi mo ito maaaring gamitin ng walang ingat. Hindi na kumibo si Aling Marta, ngunit ramdam niya ang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mata. Sa dinaming rami ng araw na puro pahirap, ngayong gabi may dumating na kakaibang liwanag. Hinaplos niya ang garapon, parang sinasapo ang pag-asa. Salamat, mahina niyang sagot, para bang siya na ngayon ang nagbabalik ng utang. Tahimik ang gabi sa barong-barong ni Aling Marta. Ang tunog lang ay patak ng ulan sa bubong at mahihinang huni ng kuliglig. Nakatitig siya sa garapon na iniabot ng duwende. Kumikinang iyon na para bang may sariling buhay, parang may mga bituin na sumasayaw sa loob. Hindi ako makapaniwala, bulong niya habang nakahawak sa garapon, parang panaginip lang. Mumiti ang duwende. Hindi ito panaginip, Aling Marta. Totoo ang hiwagang hawak mo. Bawat butil ng alikabok ay may kakayahang ibalik ang dangal ng mga ganit. Hindi para mandaya, kundi para buhayin muli ang alaala at dangal ng bagay. Napakagatlabi si Aling Marta. Ang isip niya'y naglalaro. Kung kaya niyang ayusin ang mga lumang damit, sirang gamit at kupas na kasangkapan, baka doon magsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit kasabay ng saya ay may halong takot. Paano kung mapahamak siya? Paano kung mali ang magawa niya? Totoo ba, Tikboy? Tanong niya halos pabulong. Kaya ba nitong baguhin ang lahat ng problema ko? Umiling ang duwende, banayan ang tinig. Hindi lahat ng problema, pero makakapulong ito kung gagamitin ng tama. Ang hiwaga ay gabay lang at hindi sagot sa lahat. Ang sagot ay nasa puso mo pa rin. Umupo ang duwende sa harap ng mesa. Tumikhim siya at ang dating malambing na tinig ay naging matatag. Ngayon pakinggan mo ang mga batas. Hindi ito basta payo, kundi panuntunan. Kapag sinuway mo, mawawala ang hiwaga at baka pati ikaw ay madamay. Nanlamig ang batok ni Aling Marta, pero tumango siya. Sige, pakinggan ko lahat. Una, wika ni Tikboy. Bawal kang maglinis ng sahig tuwing Biyernes. Kahit walis o basang-basahan, huwag mong gagamitin. Kapag nilinis mo, mawawala ang bisa ng garapon at ang lahat ng naibalik. Napatikhim si Aling Marta, napatawa ng mahina. Nakasanayan ko na maglinis araw-araw, lalo na sa umaga. Pero kung iyon ang batas nito, susundin ko ito. Pero panakong lang, bakit naman Biyernes? Dahil iyon ang araw ng pahinga ng lupa, sagot ng duwende. Araw ng pagsubok sa loob ng tao, kung kaya niyang maghintay at magtiis. Kung marunong kang magpigil, mas pahahalagahan mo ang biyaya. Tahimik na nag-isip si Aling Marta, may punto. Kahit pala sa simpleng araw ng paglilinis, sinusukat ang tiyaga. Pamalawa,
Dagdag ni Tikboy, ang ritual ng pagpahid ay isang lihim, walang makakakita, kahit kaanak, kaibigan o suki. Huwag kapag may nakasaksi, matutuyo ang hiwaga at mawawala ang bisa. Napakadat si Aling Marta sa labi. Ibig sabihin, kailangan kong mag-isa sa tuwing gagamitin ito? Mahirap, pero maiintindihan ko. Ang sikreto ay hindi para sa lahat. Mumiti ang duwende. Tama, ang sikreto'y may bigat at dala mo ito ng nag-iisa. Pangatlo, huwag mong gagamitin sa maling paraan. Hindi ito para sa huwad na tatak o kwento o para lokohin ang kapwa. Ang alikabok ay bigay upang panumbalikin ang dating kagandahan ng isang bagay, upang igalang, hindi upang mandaya. Napayuko si Aling Marta, mariin tumango. Alam ko ang hirap ng mabiktima ng panluloko. Hindi ko kayang gawin iyon sa iba. Kung gagamitin ko ito, para lang sa tama at marangal. Narinig ko ang puso mo, wika ni Tikboy. Yan ang inaasahan ko. Pang-apat, pagpapatuloy niya. Sa bawat 5 bagay na maibabalik mo, may isa kang iaalay. Hindi ibebenta, hindi ipagpapalit. Iaalay sa tunay na nangangailangan. Sapagkat ang biyaya ay hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba. Napatigil si Aling Marta, napalunok. Ibig sabihin, may bahagi ng bawat kita ko na dapat kong ibigay? Parang mahirap pero tama. Mas masarap kumita kung may natutulungan din. Oo, gagawin ko iyon. Mumiti ang duwende. At huli, tandaan mo. Hindi kikilalanin ng alikabok ang bagay na marumi. Kapag ninakaw, kahit pahiran mo, kukupas din sa loob ng isang araw. Ang hiwagay hindi kakampi ng magnanakaw. Tumindig ang balahibo ni Aling Marta. Mabuti naman, ayaw mahawa sa tasamaan. Tumayo si Tikboy, iniangat ang garapon at kumislap ito sa pagitan nila. Ngayon, Aling Marta, oras na para sa panata. Ilagay mo ang kanang kamay sa garapon, kaliwa sa dibdib at ulitin mo ang aking sasabihin. Kinabahan si Aling Marta. Pero ginawa ang iniutos. Ramdam niya ang init ng garapon. Hindi masakit, parang yakap ng araw sa umaga. Hindi ko ipapakita ang ritual ng pagpahid sa kahit kanino, wika ng duwende. Hindi ko ipapakita ang ritual ng pagpahid sa kahit kanino. Pag-ulit ni Aling Marta, nanginginig ang tinig. Hindi ako maglilinis ng sahig tuwing Biyernes. Hindi ako maglilinis ng sahig tuwing Biyernes. Hindi ko gagamitin ang hiwaga sa kasinungalingan at pang-aapi. Hindi ko gagamitin ang hiwaga sa kasinungalingan at pang-aapi. Sa bawat 5 biyayang maibabalik, may isa akong iaalay sa nangangailangan. Sa bawat 5 biyayang maibabalik, may isa akong iaalay sa nangangailangan. Pagkabigkas niya ng huling panata, biglang kumislap ang garapon. Umikot ang mga alikabok sa loob, parang maliliit na bituin na nagsayaw, at saka tumigil, parang huminga at natulog. Huminga ng malalim si Aling Marta, parang nabunutan ng tinik, ngunit ramdam niya ang bigat ng bagong tungkulin. Para siyang binalutan ng liwanag na may kasamang responsibilidad. Pwede na ba akong magsimula bukas? Tanong niya, may halong kaba at pananabik. Pwede na, tugon ni Tikboy, mahinahon. Gamitin mo ito ayon sa pangangailangan. Walang hangganan basta't sinusunod mo ang mga tungkulin at batas na mga sinabi ko. Tumango si Aling Marta, kumikislap ang mga mata. Kaya ko yon. Magaling, sagot ng duwende. At huwag mong kalilimutan, kumain at magpahinga. Kapag pagod o gutom ang katawan, madaling madaig ng tukso ang puso. Natawa si Aling Marta, bahagyang napaiyak. Saka ko na iisipin kung anong bibilhin, basta bukas sisimulan ko na. Maingat niyang inilagay ang garapon sa kahong may kandado sa ilalim ng aparador. Tinabingan niya ng tuwalya para mas ingatan at hindi agad mapansin. Paglingon niya, nakatayo si Tikboy, nakangiti. Magkikita tayo muli kung kailangan, wika nito. At Aling Marta, maraming salamat. Naluha si Aling Marta. Dapat ako ang magpasalamat. Binigyan mo ako ng pag-asa. Umurap ang liwanag at biglang naglaho ang duwende. Naiwan si Aling Marta sa tahimik na silid. Yakap ang garapon sa kanyang isipan. Pinikit niya ang mga mata at inisa-isa sa isip ang mga bagay na uunahin niya kinabukasan. Sa kanyang dibdib, nagtagpo ang pangamba.
at pag-asa. Sa mesa, kumurap ang naiwanang sinad ng hiwaga. Bukas, pabulong niyang wika, sisikapin kong bumangon nang may dangal. Madaling araw pa lang, gising na si Aling Marta. Habang mahimbing pa ang tulog ng mga kapitbahay, marahan niyang ibinaba ang kurtina at isinara ang pintuan ng maliit na kwarto sa likod. Doon nakatago ang kahon na may kandado. Ang tahanan ng mahiwagang darapon. Hawak niya ito, nanginginig ang kanyang mga daliri, pero matibay ang kanyang loob. Kaya ko ito, sinabi ni Tikboy, huwag matakot basta't marangal. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang takip. Agad kumislap ang alikabok sa loob, parang mga bituin na lumalangoy sa hangin. Napasinghap siya, nakaramdam siya ng halo ng kaba at pag-asa. Parang sumisigaw ang puso niya. Simula na ng pagbabago. Kinuha niya ang lumang leather bag na hindi pinapansin ng tao. Gusot na ang tahi, kupas na ang balat, at kalawangin na rin ang zipper. Kung totoo ka, ipakita mo ngayon, usal niya. Dinampian niya ng kaunting alikabok ang kanyang mga daliri, saka maingat na ipinahib sa kupas na bahagi. May banayad na simoy na dumampi sa kanyang balat. Ang dating gusot na tahi ay unti-unting humigpit. Ang kalawang ay naglaho at muling nadningning. Sa isang iglat, nadmuka itong muling bago, makinis, matibay at napakaganda. Napangiti si Aling Marta at sa gilid ng kanyang mata ay kumislap ang luha. Totoo nga, hindi ako nananaginip. May pag-asa ang gaya kong dukha. Salamat sa iyo, Tikboy. Ikaw ang paalala na may liwanag pa kahit sa dilim. Nang sumikat ang araw, abala na siya sa paghahanda ng pwesto. Hindi na ito basta banig na may tambak ng ukay. Pinili niya ang pinakamagagandang na pahiran ng alikabok at isinabit sa maliit na rack na gawa sa kahoy. Gumawa pa siya ng karton na tad. Nakasulat ang materyales, tips kung paano aalagaan at kung anong panahon bagay isuot. Habang nagsusulat, hindi niya napigilang ngumiti. Parang butik na ang pwesto ko. Sino mag-aakala? Dumating ang unang suki, si Aling Bebang, kilalang mahusay tumawad. Marta, may bago ka? Aba, parang hindi to galing sa ukay. Dinampot niya agad ang leather bag. Kinabahan si Aling Marta, pero ngumiti. Maganda ang tela niyan. Kung aalagaan mo ito, tatagal ito ng ilang taon. Suriin mo. Hinaplos ni Bebang ang bag na pamangha. Parang bago pero hindi halatang pabrika, ang tibay. Tumingin siya kay Aling Marta. Magkano? Nag-isip si Marta. Dati halos 200 lang ang presyo niya. Pero ngayon may tiwala siya. 800, mahina niyang sabi, halos hindi makahinga. Nanlaki ang mata ni Bebang. 800? Aba, ang mahal naman, Marta. Nanginginig ang kamay ni Aling Marta, ngunit matatag ang tinig. Oo, medyo mataas ang presyo, pero tingnan mo ng mabuti. Tunay na balat ito, hindi pekeng gawa sa synthetic. Kaya nitong tumagal ng taon at bawat marka ay patunay ng tibay at halaga. Tahimik na pinagmasdan ni Bebang ang bag sa kangumiti. Sige na nga, bihira akong makakita ng ganito. Bibilhin ko. Nang abutin ng pera, napahawak si Aling Marta sa kanyang dibdib. Pinipigil ang luha. Salamat, Bebang. Ingatan mo, ha? Nang makaalis ang suki, napabulong siya. 1,000. Ito pala ang itsura ng panibagong simula. Mabilis kumalat ang balita. Ang dating ukayan sa bangketa ay biglang nagmukhang butik. Dumating ang iba pang suki, mga tindera sa palengke, estudyante at mga nanay mula sa karatig barangay. Aling Marta, totoo bang may mga bago kang paninda? Ang gaganda raw. Oo nga, parang imported ang dating. Isa-isang lumapit at nagsiyasat ng mga nakasabit sa rack. Habang kinakabahan si Aling Marta, mahinahon siyang sumagot. Hindi bago ang mga ito, pero ibinalik ang dating ganda at tibay. Ingatan niyo lang, tatagal ito. Hinaplos ng isang estudyante ang pantalon na kulay maong. Grabe ate, ang lambot ng tela. Mas maganda pa kaysa sa mga nakikita ko sa mall. Tapos ang presyong abot kaya. Isang nanay ang kumuha ng blouse na puti. Ang linis tingnan, parang bago.
Pwede ko pang isuot sa kasal ng pinsan ko. Hindi halata na second hand. May isa pang tindera na sumubok ng jacket. Pagkasuot niya, agad siyang ngumiti. Marta, parang para sa aking talaga ito. Ang ganda ng fit. Akala o galing abroad. Habang hawak ng mga suki ang bawat piraso, napansin ni Aling Marta ang kislap sa kanilang mga mata. Hindi lang ito pagbili ng gamit. May kasamang tuwa, kumpiyansa at paghangang bihira niyang makita noon sa kanyang tindahan. Sa bawat bayad na natanggap niya, ramdam niya ang unti-unting ginhawa. Nabayaran niya agad ang upa ng pwesto, nakapaghulog sa 5-6 at may natira pa para sa pagkain at kuryente. Sa unang beses sa matagal na panahon. Hindi siya nagbilang ng barya bago matulog. Hindi siya nag-alala kung saan kukuha ng pambayad bukas. Sa halip, ang puso niya'y puno ng pasasalamat at sa paligid niya, ang dating ukay-ukay ay naging isang lugar ng mga ngiti at papuri. Pagsapit ng gabi, matapos ayusin ang natira at isara ang kanyang pwesto, umuwi si Aling Marta na pagod, ngunit magaan ang pakiramdam. Humiga siya sa banig, nakatingin sa kisame ng barong-barong. Unti-unti na siyang tinatablan ng antok, nang biglang may banayad na liwanag na gumuhit sa gilid ng dingding. Mula sa anino ay lumitaw si Tikboy, nakangiti at mahinahong nagsalita. Mukhang maganda ang simula mo, Aling Marta. Napahagikik si Aling Marta, sabay pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung paano ko maisusukli ang pasasalamat. Kanina lang, ang mga gamit na dati halos walang pumapansin, ngayon ay nagiging mahalaga sa mga tao. Maingat na umupo si Tikboy sa kanyang tabi, nakangiting banayad. Marta, tandaan mo, hindi pera ang tunay na sukatan ng halaga. Ang mahalaga ay kung paano mo pinapangalagaan ang isang bagay at kung paano ito nagdadala ng ginhawa at ligaya sa kapwa. Sa isip niya, sariwa pa ang alaala ng mga ngiti ng kanyang mga suki kanina. Para bang bawat isa'y nakatanggap ng munting regalo. Napapikit siya at napangiti. Oo nga, si Bebang, tuwang-tuwa, parang batang may bagong laruan. Yan ang hiwaga ng pagbabalik, wika ng duwende. Hindi lang gamit ang inaayos, kundi pati ang puso. Tahimik ang gabi at ang maliit na bombilya lamang ang nagbibigay ng liwanag. Tikboy, mahina ang tinig ni Aling Marta. Hindi ba ako matutukso? Ang daming gamit? Ang daming pwedeng ibenta. Baka malimutan ko ang mga panata. Marahang hinawakan ni Tikboy ang kanyang balikat. Kaya ikaw ang pinili ko. Kahit natatakot ka, mas nangingibabaw ang awa at katapatan mo. Sundin mo lang ang mga batas na sinabi ko at hindi ka maliligaw. Naluha si Aling Marta, ngunit napangiti. Sisikapin ko, Tikboy. Panghahawakan ko ang salita mo. Pagod na si Aling Marta, ngunit masaya. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Inayos niya at mga natira at iniisip kung alin pa ang susunod na papahira ng alikabok bukas. Maingat niyang itinago ang garapon sa ilalim ng aparador at marahang hinaplos ang takip. Bantayan mo ako, bulong niya. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ito. Tahimik siyang tinitigan ni Tikboy na nasa silid pa rin at napansin ang tanyang ngiti kahit halatang pagod ang katawan. Marta, wika niya, na ako magtatagal. Alam kong gusto mo na ring magpahinga. Tandahan mo, ang hiwagay para sa kabutihan lamang. Napaluha si Aling Marta, ngunit ngumiti rin. Salamat, Tikboy. Hindi ko kakalimutan ang mga bilin mo. Panghahawakan ko ang tiwala mo. Tumango ang duwende at sa isang iglap, kumurap ang kanyang anyo at tuluyang naglaho. Naiwan ang garapon na kumikislap. Tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Humiga si Aling Marta sa banig, dala ang ngiti at bagong lakas sa dibdib. Sa liwanag na naiwan ni Tikboy, dahan-dahan siyang nakatulog. Yakap ang pag-asang sasamahan siya hanggang bukas. Mabilis kumalat ang balita tungkol kay Aling Marta. Sa bawat araw, dumarami ang kanyang suki. Hindi na siya basta nakatanzbak sa bangketa. Nakakuha siya ng mas maayos na pwesto sa bilid ng palengke, may bubong at mesa. Parang yumabong ang kanyang indahan at ang mga dumaraan ay napapahinto para tumingin. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang dulo ng palengke, si Aling Toyang ang pinaburiang reyna ng ukay-ukay. Maluwang ang kanyang pwesto, puno ng damit mula ulo hanggang paa, at halos lahat ng suki ay dade sa kanya bumibili.
Kaya nang marinig niya ang pangalan ni Aling Marta, kumunot ang noo niya. Si Marta? Yung dating halos walang benta? Na yon pinag-uusapan? Bulong niya sa isa niyang alalay. Aling Toyang, ang sabi ng mga tao, ang gaganda daw ng mga paninda niya. Parang bago raw, sagot ng alalay. Napapikit si Aling Toyang at napailing. Hindi pwede. Ako ang reyna dito. Walang bagong sisikat na hindi ko kayang supilin. Mula noon, nagsimula siyang magpakalat ng chismis. Rebrand lang yan, sabi niya sa mga suki. Parehong ukay pa rin, nilagyan lang ng arte. Mas sulit pa rin dito sa akin. Ngunit kahit anong sabi niya, dumadami pa rin ang bumibili kay Aling Marta. At sa bawat araw na dumaraan, parang lalo pang nag-aalab ang inggit ni Aling Toyang. Isang umaga, may dumating na 2 lalaki na nakauniporme ng palengke. Mga inspektor. Nagulat si Aling Marta. Agad siyang kinabahan. Magandang umaga po, inspeksyon lang. Wika ng isa. Agad napatingin si Aling Marta kay Aling Toyang na nakatayo sa di kalayuan. Nakahalukit-kip at may ngiting mapanuksong parang nagsasabing, ako ang may pakana nito. Mga sir, ayan po ang mga paninda ko. Mahinahong sagot ni Aling Marta. Pilit itinatago ang kaba. Isa-isang sinuri ng mga inspektor ang mamadamit. Hinipo nila, tiningnan ang tahi at inamoy pa ang ilang tela. Maayos naman, malinis, walang masangsang na amoy, sabi ng isa. Nagulat si Aling Marta, napangiti ng kaunti. Salamat po sir, lagi ko pong inaalagaan. Ngunit bago umalis, may pahabol ang isa. Na yon, pasado ka. Pero tandaan mo, bantay sarado na kayo. Isang mali lang, maari kang mapatawa ng multa o masara ang pwesto mo. Parang may batong bumagsak sa sikmura ni Aling Marta. Pag uwi niya, hindi siya mapakali. Paano kung may makakita sa garapon? Paano kung malaman nila ang sikreto ko? Pinagpawisan siya ng malamig, ngunit muli niyang naaalala ang bili ni Tikboy. Kung susunod ka sa batas, hindi ka maliligaw. Kaya mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang backroom. Doon lamang siya nagpapahid ng alikabok at tanging siya lang ang nakakapasok. Dumating ang Biyernes, araw na pinakamalakas ang benta sa palengke. Maaga pa lang, nakarinig na siya ng bulungan. May nangangamoy dito. Paglapit niya sa pwesto, halos bumigay ang tuhod niya. Sa mismong harapan ng tindahan, may nakakalat na mga pinigang isda, putik at mga balat ng gulay. Mabaho, madulas at nakakahiya. Natanaw niya si Aling Toyang sa di kalayuan, nakangiti habang pinagmamasdan siya. Tingnan natin kung paano kasi sikat na yon, bulong nito sa sarili. Napakagat-labi si Aling Marta. Ang unang nasa isip niya ay walisin agad. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang bili ni Tikboy. Biyernes, huwag kang magwawalis. Huminga siya ng malalim, nag-isip. Kumuha siya ng malaking karton at inilatag iyon mula sa kalsada papasok sa kanyang tindahan. Pasensya na po, may walkway tayo ngayon. No shoes inside ang rule para hindi madumihan ang mga paninda. Nagulat ang mga suki. Ayos to parang sosyal, parang sa mga butik sa mall. Biro ng isa. Ang galing mo, Aling Marta, sabi ng isang estudyanteng pumasok. Buti na lang may karton, hindi kami nadumihan. Habang si Aling Toyang ay halos malaglag ang panga sa inis. Dapat bumagsak siya. Bakit parang lalong gumanda ang dating ng tindahan niya? Kinagabihan, pagod at nanlalambot si Aling Marta. Nalunggi siya ng kaunti dahil may mga kustomer na umalis noong una nilang makita ang dumi. Ngunit marami pa rin ang bumili at higit sa lahat, ligtas ang hiwaga. Habang nakahiga, muli siyang nakausap ni Tikboy. Aling Marta, wika ng duwende. Napakabigat ng tukso kanina, pero hindi ka bumigay. Iyan ang tunay na lakas. Tikboy, sagot ni Aling Marta, may halong pagod at pasasalamat. Ang hirap pigilan ang sarili. Halos kumulo ang dugo ko kanina, pero naalala ko ang bilin mo. Kung hindi, baka tuluyan nang nasira ang lahat. Mumiti si Tikboy banayad. Kaya ka pinili, ang hiwaga ng alikabok ay hindi lamang sa pagpapaganda ng bagay. Higit sa lahat, sinusubok nito kung gaano kakatatag. Naluha si Aling Marta, ngunit magaan ang dibdib. Salamat Tikboy,
Hinding-hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Mas pipiliin kong tumatag kahit mahirap. At sa gabing iyon, nakatulog siyang may ngiping payapa, handa sa mga bagong laban na darating. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa palengke, nakaupo si Aling Marta sa maliit niyang mesa. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone mag-Facebook. Naalala niya ang sinabi ng isang suki noon, "Ate, bakit hindi ka gumawa ng page para makita ng iba kahit hindi taga rito?" Napatigil siya, napabulong. Facebook page? Hindi naman ako marunong nun. Kinabukasan, pumunta siya sa kapitbahay na may anak na marunong sa internet. "Anak, baka pwedeng turuan mo naman ako. Hindi ko kabisado ang mga ganyan." "Aling Marta, madali lang po iyan." Sagot ng binatilyo habang ngiting-ngiti. "Gagawa tayo ng page. Ilalagay natin ang litrato ng mga paninda, tapos isusulat natin ang presyo, size at tela." Medyo nag-aalangan siya, pero sinubukan din. Nang kinukunan ng litrato ang mga dabit, halos mapangiti siya ng malaki. Sa tamang ilaw at ayos, mas lalong lumitaw ang ganda ng bawat piraso. "Parang totoong ang butik na," bulong niya habang pinagmamasdan ang screen. Ilang araw pa lang, bigla siyang nabaha ng mensahe. "Pwede po ba i-reserve yung jacket? Magkano po yung brown bag? May available pa po ba? Pwede pong COD? Nasa kabilang bayan po kasi ako." Nanlaki ang mata ni Aling Marta. Napahawak sa dibdib. "Diyos ko, ang dami! Hindi ko akalaing kahit nasa bahay lang, may gustong bumili sa akin." Habang dumarami ang order, naramdaman niyang hindi na niya kayang mag-isa. Kaya kinuha niya ang 2 dalagitang kapitbahay para tumulong maglista at mag-impake. "Manghang-mangha ako, Aling Marta," sabi ni Lani habang nagbabalot ng blouse. "Parang online boutique na talaga ito. Ang dami nating ipadadala." Ngumiti si Aling Marta. Bagamat ramdamang pabod sa boses. "Kung wala kayo, hindi ko ito kakayanin. Pero tandaan ninyo, bawat damit na lumalabas dito, may kwento. Hindi lang basta tela, may alaala at halaga ang mga ito." Nang lumaki pa ang demand, nagpa siyang magbukas ng maliit na sangay sa tapat ng terminal. May mini showroom at steam press corner para mas presentable ang mga paninda. Nang makita niya ang bagong pwesto, napaupo siya at napaluha. "Dating banig lang ang gamit ko, ngayon may mesa, lansahan at sariling espasyo na. Hindi ko akalaing mangyayari ito." Kasabay nito, bumili siya ng delivery van gamit ang kanyang naipon. Hindi bago pero malinis at maayos. Tuwing nakikita niyang bumibiyahe ang van, dala ang pangalan ng tindahan, tila may kumikiliti sa kanyang puso. "Dati, bayong lang ang buhat ko. Ngayon may sasakyan ng katuwang. Salamat po, Panginoon." Bulong niya habang nakatingin sa paalis na van. Lumawak palalo ang negosyo. May mga motorista na lumalapit at nagsasabing, "Ate, sana may tindahan ka sa highway para madadaanan namin kahit nagmamadali kami." Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Kinagabihan, habang nakatitig sa garapon, kinausap niya si Tikboy. "Pikboy, tama ba na palakihin ko pa ito? Baka masilaw na ako." Sumulpot ang duwende na kangiti. "Aling Marta, hindi masama ang paglago kung dala ng sipag at kabutihan. Ang hiwagay gabay lang. Ang tunay na puhunan mo, puso mo." Napaluhang tumango si Marta. "Sige, subukan ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mas marami pa." Nagbukas siya ng pangalawang sangay malapit sa highway. Inilatag niya ang express pickup at pre-packed orders para mabilis ang serbisyo. "Parang drive-thru na rin ito, ate." Biro ng isang customer habang binabayaran ang order. Para sa provincial sourcing, kumuha siya ng maliit na pickup. Habang nakikita niyang puno ito ng sako ng ukay, ramdam niya ang bigat at saya ng responsibilidad. "Dati, bayong lang, ngayon truck na. Paano ko hindi ipagpapasalamat ito?" Bulong niya habang pinagmamasdan ang pickup. Hindi nagtagal, kumuha siya ng family SUV. Hindi para magyabang, kundi para maihatid ng komportable ang pamilya at ilang kliyente. Sa unang sakay nila ng pamangkin niya, halos hindi siya makapaniwala. "Tita Marta," sabi ng pamangkin, "para ka ng big time na negosyante. Dati, nakasabit lang tayo sa jeep." Natawa si Aling Marta, ngunit mabilis ding lumambot ang mukha.
Hindi ko kakalimutan ang pinanggalingan ko. Ang sasakyang ito ay alaala lang na malayo na ang narating natin. Isang gabi, habang nakasalampak siya sa mesa at nakakalat ang mga resibo, bigla siyang kinabahan. Paano kung bumagsak lahat? Paano kung bukas wala nang bibili? Paano kung hindi ko nakayanin? Sumulpot si Tikboy, banayad ang tinig. Marta, takot lang yan. Normal na maramdaman. Pero tandaan mo, hindi hiwaga ang bumubuhay sa negosyo mo. Ikaw mismo, ang sipag mo, ang tiwala ng tao, at ang tapang mong lumaban. Napangiti si Aling Marta kahit may luha sa kanyang mata. Salamat, Tikboy. Minsan nakakalimutan ko na tao lang ako at natatakot din. Walang masama sa takot, sagot ng duwende. Ang mahalaga, hindi ka ni Po pinipigilan. Sa halip, gawin mo itong lakas para mas magsumikap ka. Huminga ng malalim si Aling Marta. Isinara ang mga papeles. Oo nga, bukas mas sisipagan ko pa. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa akin. Mumiti si Tikboy. Bago dahan-dahang naglaho sa silid, naiwan ang garapon na kumikislap, parang ilaw na nagbabantay sa bawat hakbang ng kanyang pag-angat. At sa gabing iyon, nakatulog si Aling Marta ng mahimbing, may ngiti sa labi at panibagong tapang sa dibdib. Sa kanyang panaginip, tila narinig niya ang bulong ng hangin. Magpatuloy ka, Marta, ang hiwaga ay kasama mo. Matao ang palengke. Amoy pritong isda at tinulang manok ang sumisingaw mula sa karinderya sa tabi ng pwesto ni Aling Marta. Maingay ang tawaran, halakhakan at sigawan ng tinderang nag-aalok ng tinda. Habang abala siya sa pag-aayos ng rack, biglang sumabog ang isang malakas na inay. Plagak! Isang basyo ng mantika ang nahulog mula sa isang kariton at nabasag, sabay-saboy ng madulas na langis sa sahig. Kasabay nito, may isang batang suki na kumaripas ng takbo. May dalang barya para bumili ng candy. Ay! Sigaw ng mga tao nang makita nilang halos dumulas ang bata sa langis, kasabay ng pagdulas ng bote ng suka na nahulog mula sa kalapit na tindahan. Pumalatak ang basad na salamin, kumalat ang amoy ng suka at naghalo ang lagkit ng mantika sa pasilyo. Agad na pabalikwas si Marta, halos hindi na nag-isip. Dinampot niya ang walis at mabilis na sinuyod ang sahig. Hindi lamang para mailigtas ang bata, kundi para masiguro na walang iba pang madadapa o masasaktan. Diyos ko, mabuti na lang hindi ka nasugatan. Hingal niyang sabi habang inaakay ang batang nanginginig pa. Ang batay na paiyak at ang nanay nito ay agad lumapit, umiiyak din sa taba. Salamat, Aling Marta, kung hindi dahil sayo, ngunit pagkalimon ni Marta sa kanyang tindahan, nanlamig siya. Ang mga damit na kanina'y kumikislap at mukhang bago ay biglang nagbalik sa dati. May kupas, may gusot at may mantsa. Ang blouse na puting-puti kanina, nayoy may bahid muli ng dilaw na mantsa. Ang mga leather bag na makinis at makintab ay nagkulubot at nagmukhang ordinaryong ukay-ukay. Ang mga pantalon, gusot na parang hindi pa naplantsa kailanman. Namutla si Marta, tumigil ang kanyang paghinga sa bigat ng natuklasan. Biyernes, bulong niya sa sarili. Nanginginig ang labi. Nilabag ko ang bilin. Kinabukasan, ramdam agad ni Aling Marta ang epekto. Habang pinapakita niya ang paninda, napakunot ang noo ng mga suki. Ate, parang hindi na gaya ng dati ah. Kala ko butik na, parang bumalik sa dati yung kalidad. At mula sa kabilang dulo ng palengke, narinig niya ang maingay na tawa ni Aling Toyang. Sabi ko na wala nang espesyal. Arte-arte lang. Sa huli, pare-pareho lang tayong ukay. Parang mga karayom ang bawat salitang iyon na tumusok sa dibdib ni Aling Marta. Unti-unting lumiit ang pila ng mga suki sa kanyang tindahan at may ilan pang lumipat kay Aling Toyang. Ang sigla at kagalakang naramdaman niya kahapon ay biglang napalitan ng lungkot at pangamba. Pag-uwi niya, halos mapaiyak siya habang hawak ang garapon. Hindi ito kuminang. Nanatiling ordinaryo ang loob. Tila natulog at ayaw magising. Parang nagsasara ng pinto sa kanyang pag-asa. Kinagabihan, kinausap niya ang garapon. Tikboy, nasira ko. Nabitawan ko ang panata. Hindi ko sinasadya pero alam ko,
ako pa rin ang may sala. Nagpakita si Tikboy, tahimik ang tinig. Marta, nakita ko ang ginawa mo. Niligtas mo ang bata. Oo, nilabag mo ang batas ng Biyernes. Pero hindi para sa pansariling kapritso. Para iyon sa kaligtasan ng iba. Napaluha si Marta. Pero wala na ang hiwaga. Wala na ang kislap na ipagmamalaki. Umiling si Tikboy. Hindi lahat ng laban ay dapat nakaasa sa hiwaga. Ito ang panahon para matuto kang tumayo gamit ang sarili mong galing. Ang hiwaga ay paalala lang kung gaano mo kayang magtagumpay. Pero ikaw pa rin ang tunay na pinagmumulan. Pero paano ako magsisimula ulit? Paano kung hindi na sila bumalik? Nanginginig na tanong ni Marta. Marta, bumalik ka sa pinakasimula. Matutong ayusin at pagandahin ang mga gamit ang sarili mong kamay. Pag-aralan mo ito dahil doon manggagaling ang lakas na hindi mawawala kahit kailan. Hinawakan ng duwende ang kanyang balikat. Bumalik ka sa ugat. Alamin mo kung paano ang tunay na pagpapaganda ng mga gamit ang sariling kamay. Pag-aralan mo, doon lalabas ang lakas na hindi kailanman mawawala. Kinabukasan, hindi siya nagbukas ng tindahan. Sa halip, pumunta siya sa isang mananahi sa bayan. Manang, pwede po ba akong matutong manahi kahit kaunti para kaya kong ayusin ang mga sira at punit na damit? Napangiti ang mananahi. Kung gusto mong matuto, walang imposible, basta't may tiyaga ka. Dito nagsimula si Marta. Natutunan niya kung paano magtahi ng butas, maglagay ng bagong zipper, at gumamit ng steam para muling buhayin ang tela. Bawat gabi, inuulit niya ang mga natutunan at ginagamit sa kanyang mga paninda. Pagbalik niya sa palengke, hindi na niya ipinagmamalaki ang kintab o hiwaga. Sa halip, tapat siyang nakikipag-usap sa mga suki. Tingnan niyo itong jacket. Hindi bago, pero tinahi ko ulit ang lining at pinalitan ang zipper. Subukan niyo, matibay pa rin. Isang estudyante ang umiti. Ate, tanggaling, parang bago nga. Ang linis pa ng pagkakagawa. Isang nanay naman ang humawak sa blouse. At may libreng repair pa kung nasira ulit. Aba, sulit na sulit? Muling nagbalik ang kislap sa mga mata ng kanyang suki. Hindi dahil sa hiwaga ng alikabok, kundi dahil sa sipag, tiyaga at katapatan ni Aling Marta. Makalipas ang ilang linggo, kumalat ang balita. Kay Marta kayo bumili, hindi lang paninda ang makukuha nyo, kundi serbisyo rin. Naglagay siya ng maliit na karatula. Curated finds, honest pricing, libreng repair para sa suki. Lumapit si Bebang, isa sa kanyang matagal ng suki. Marta, iba ka talaga. Kahit simpleng ukay lang, ang ganda ng ayos mo. Dito na lang ulit ako bibili. Napangiti si Marta, hawak ang kanyang dibdib. Salamat Bebang. Ang tanging maiaalok ko ay kung ano ang totoo at abot ng aking kakayahan. Sa likod ng lahat, nakamasid si Tikboy. Hindi na siya lumapit, ngunit ramdam ni Marta ang kanyang presensya. Sa bawat pagdampi ng sinag ng buwan, para bang naririnig niya ang bulong ng duwende. Ngayon Marta, hindi ka na basta umaasa sa hiwaga. Ikaw na mismo ang naging hiwaga. At sa gitna ng palengke, muling bumalik ang tiwala, hindi dahil sa alikabok ng buwende, kundi dahil sa pusong handang magpursige, mag-aral at magbigay ng tapat. Hating gabi, tahimik ang paligid. Naririnig lang ni Marta ang mahinang ugong ng bentilador at huni ng kuliglig sa labas ng bintana. Pagod siya mula sa maghapong pagtatahi at pag-aasikaso ng tindahan, ngunit hindi pa ring mapawi ang bigat ng dibdib. Habang nakaupo siya sa tabi ng aparador, tinititigan ang garapon. Biglang may banayad na liwanag na gumuhit. Lumitaw si Tikboy, nakangiti ngunit seryoso ang mga mata. Marta, bulong ng duwende, nasubok ka sa pagitan ng tukso at kabutihan. Pinili mong magligtas at doon nasuat ang tunay na lakas ng iyong puso. Naluha si Marta, pero Tikboy, nawala ang hiwaga. Para bang iniwan ako. Kahit anong gawin ko, hindi na bumabalik ang dating kislap. Lumapit si Tikboy at tinapik ang garapon. Agad itong kumislap, ngunit may kakaibang sigla. Parang mas buhay kaysa dati. Ngayon, ibinabalik ko na ang bisa ng alikabok.
ngunit may bagong kondisyon. Sa bawat 5 gamit na iyong papakinangin, isa ay dapat mong ipamigay sa nangangailangan. Hindi lahat ng biyaya ay para sa kita. Ang iba'y para sa pagtulong. Nanlaki ang mata ni Marta. Ipamimigay? Oo, sagot ng duwende. Hindi mabubuo ang hiwaga kung hindi ibinabahagi. Tandaan mo, Marta, ang tunay na ganda ng bagay ay kapag nagiging sagot sa pangangailangan ng iba. Napahawak siya sa kanyang dibdib. May luha sa mata. Oo, Tikboy, sa bawat 5 bagay na mapapakinang ko, ipamimigay ko ang pang-5 sa nangangailangan. Iyan ang pangako ko at hindi ko ito sisirain. Lumipas ang mga linggo at muling sumigla ang negosyo. Bumalik ang mamasuki at nadagdagan pa. Dahil sa bagong kondisyon ni Tikboy, may mga pagkakataong namimigay si Marta ng blouse, bag o pantalon sa mga estudyante at nanay na walang pambili. Ate, totoo ba? Libre po ito? Tanong ng isang dalagitang estudyante. Halos hindi makapaniwala. Oo, ngiti ni Marta. Ang bawat tao dapat may karapatang makaramdam na may bago at maayos siyang suot. Isa iyan sa panata ko. Dahil dito, lalo pang tumaas ang tiwala ng mga tao. Hindi na lang siya basta tindera. Kilala siya bilang negosyanteng may puso. Di naglaon, nakapagtayo siya ng ikatlong sangay sa bayan. Mas maluwag ang espasyo, may fipping room at maliit na lounge para sa mga suki. Sumunod naman ang ika-4 na sangay sa kalapit na probinsya na dinarayo ng mga motorista at mga kustumer mula sa iba't ibang lugar. Para mas maayos ang operasyon, nagtayo siya ng warehouse. May climate control ito. Maayos ang shelves at nakalista lahat ng inventory. Sa unang beses na tumapak siya sa loob, napahawak siya sa tuhod, napaluha. Diyos ko, dati banig lang, ngayon may bodega na ako. Kasama ng warehouse, nagdagdag siya ng 2 motorsiklo para sa mga rider. Mas mabilis na ang same-day delivery, mas maaasahan ang sistema, at in-upgrade niya ang delivery van para mas maraming kargamento ang madala. Sa wakas, natapos din ang pinapangarap niyang bahay. Hindi ito mansyon, ngunit moderno, maaliwalas at puno ng kulay ng kanyang buhay. May maliit na opisina para sa accounting, stockroom para sa mga sample, at isang garden kung saan siya madalas nagdarasal. Pita, ang ganda ng bahay ninyo. Dati barong-barong lang po ang bahay ninyo. Ngayon may sarili ka ng opisina at magagandang kwarto. Napangiti si Marta. Pinisil ang kamay ng bata. Hindi ko akalaing aabot tayo dito. Lahat ng ito bunga ng tiwala at sipag. At syempre, ng mga taong naniwala rin. Ngayon, kumpleto na rin ang kanyang fleet. May delivery van, maliit na pickup para sa sourcing, family SUV para sa pamilya at mga espesyal na kliyente, at 2 motorsiklo para sa riders. Tuwing nakikita niya ang mga sasakyan na sabay-sabay umaalis mula sa warehouse, parang pinapakinggan niya ang musika ng kanyang tagumpay. Dati, ako lang mag-isa. Ngayon, may buong tropa na akong kasama. Bulong niya, may halong tuwa at pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, hindi niya kinalimutan ang panata kay Tikboy. Tuwing Biyernes, hindi siya naglilinis ng sahig, gaya ng paalala. Sa halip, nagbukas siya ng Free Repair Friday. Sa araw na iyon, dinadala ng mga suki ang luma nilang gamit. Ginagamitan ito ni Marta ng mahiwagang alikabok at agad na naaayos ang lahat. Mga damit na kupas, bag na pudpod at sapatos na halos isuko ng may-ari. Ate, ang bait mo. Saan ka pa makakahanap ng ganitong tindahan? Sabi ng usang lola habang inaabot ang bagong repair na palda. Ngumiti si Marta, tinapik ang kamay nito. Hindi lang negosyo ito, Nay. Para rin ito sa inyo. Kung wala kayo, wala rin ako. At sa bawat pagwawakas ng linggo, ramdam niya ang isang bagay. Ang hiwaga ay hindi lang nasa alikabok, hindi lang sa garapon. Nasa bawat pusong natutulungan, bawat ngiting napapasaya, at bawat buhay na naaabot ng kanyang simpleng negosyo. Isang gabi, tahimik ang palengke. Ang ilaw mula sa poste ay halos hindi naabot ang bagong sangay ni Marta. Doon, palihim na dumating si Aling Toyang. May dalang maliit na crowbar at flashlight.
Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero puno ng inggit ang kanyang puso. Ngayon, malalaman ko kung anong sikreto mo, Marta. Bulong niya habang sinusubukang buksan ang pintuan sa likod. Ngunit, hindi siya nagtagumpay. Ang pinto ay may matibay na naalak at may naka-engrave na security seal. Nang maramdaman niyang hindi niya kayang buksan, narinig niya ang mahinang tunog ng CCTV camera na umiikot. Aray ko, bulong niya habang natapilok pa. Kinabukasan, nagulat si Aling Toyang nang tawagin siya sa barangay. Pinakita ang footage kung saan malinaw na siya ang nakitang nagtangkang pumasok. Tahimik siya, nakayuko, habang nakatingin si Aling Marta mula sa kabilang upuan. Hindi nagsalita si Aling Marta, ngunit mababasa sa kanyang pangamata ang lungkot at awa kaysa galit. Sa halip na ituloy ang kaso, tumayo si Aling Marta at lumapit kay Aling Toyang. Toyang, hindi ko na palalalain ito, pero sana tigilan na natin ang siraan. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako sa supplier coop. Pareho tayong makikinabang kung magsasama tayo. Nagulat si Aling Toyang, napaangat ang ulo. Ha? Hindi mo ako idedemanda? Umiling si Aling Marta. Wala akong balak gumanti. Hindi ako lalaban sa pamamagitan ng galit. Mas mabigat ang tiwala kaysa tsismis. Tumulo ang luha ni Aling Toyang. Nanginginig ang boses. Marta, patawarin mo ako. Kinain ako ng inggit. Akala ko, mawawala ako kapag umangat ka. Pero mali ako. Mas lalo lang akong bumigat. Hinawakan ni Aling Marta ang kamay niya. Lahat tayo may puwang sa palengke. May sapat para sa ating lahat. Kung sama-sama tayo, mas lalaki pa ang tiwala ng tao. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Toyang ng may ginhawa. Tinanggap niya ang dalok ni Marta at sumama sa supplier co-op. Doon, nag-training siya tungkol sa tamang restorasyon, pagpepresyo at wastong pag-aalaga ng second-hand garments. Sa harap ng grupo, nagsalita si Aling Marta. Simula ngayon, magtatakda tayo ng fair pricing guidelines. Wala nang pataasan ng presyo, wala nang paninira. Ang ating paninda ay hindi lamang gamit. Ito'y bahagi ng tiwala ng tao. Napatango si Aling Toyang at nakangiti. Marta, salamat. Kung hindi mo ako pinatawad, baka wala na akong mukha para humarap sa mga tao. Lumipas ang buwan, mas lalo pang naging masagana ang negosyo ni Aling Marta. Ang mga sangay niya ay maaliwalas, ang warehouse ay maayos, at ang kanyang bahay ay puno ng kulay at alaala. Ngunit higit sa lahat, ang komunidad ay naging mas matibay. Tuwing Biyernes, hindi siya naglilinis ng sahig. Sa halip, ginagawa niyang espesyal na araw ang Free Repair Friday at sukli ng alikabok, kung saan sa bawat 5 gamit na kanyang napapakinang, isa ay ibinibigay sa nangangailangan. Isang matandang lola ang lumapit. Marta, salamat sa libreng palda. Matagal ko ng pangarap na may maisuot na maayos sa pagsimba. Ngayon parang bumalik ang dignidad ko. Napangiti si Aling Marta. Pinisil ang kamay ng lola. Hindi po ito libre, Nay. Utang na loob ko ito sa inyo. Kasi kung wala kayo, wala ring halaga ang tindahan ko. Dumating din si Aling Toyang, dala ang ilang panindang inayos niya mismo. Marta, ngayon ko lang naramdaman na hindi pala ako nag-iisa. Salamat at tinuruan mo akong magpatawad sa sarili. Mumiti si Marta, ramdam ang bigat na tuluyang nawala. Toyang, lahat tayo may pagkakataong magbago. Ang mahalaga, natututo tayo. Habang pinagmamasdan ni Aling Marta ang kanyang fleet ng sasakyan na umaalis mula sa warehouse. Ramdam niya ang musika ng kanyang tagumpay. Ngunit hindi ito ingay ng makina, kundi ang halakhak ng mga suki, ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng libreng gamit, at ang tahimik na pagkakaunawaan ng buong palengke. Sa kanyang isipan, bumalik ang huling salita ni Tikboy. Ang hiwaga ay hindi lamang nasa alikabok. Ang tunay na yaman ay nasa pusong handang magbahagi, magpatawad at magpatuloy.